Hi guys, this is Chito and honestly, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. August came and napansin namin na parang hindi talaga okay si Chito. Alam mo yung aso na parang naghahanap ng comfort, gustong malapit sa'yo, mararamdaman mo talaga na something is wrong. So we decided na dalhin na siya sa vet. Dinala namin siya dito sa Vetcare Animal Clinic Albay. As usual, chinek siya ng doktor and pinag-test siya. Kinuhaan siya ng dugo and lumabas sa result na mababa yung platelets niya. Kaya kailangan niya na ng complete blood count and platelet retest ulit by August 16. For the meantime, niresetahan muna siya ng medications. Pero after few days, parang hindi pa rin talaga okay si Chito. Kaya bumalik pa kami kinabukasan sa vet para magpa-deworm. Kasi may napansin din kami parang maraming uod sa poof niya. Yung parang mga butil ng bigas. At the time, nakakain pa naman siya, nakakapaglaro pa nga siya kay Pepper. Pero the next day, humina yung pagkain niya hanggang sa hindi na talaga siya kumakain. And nahirapan na rin kami painumin siya ng gamot. So doon na kami talagang nag-worry. Actually, trinay ko na lahat, nag-gloves na ako. Kasi ito si Chito kapag pinapakain, ang hirap niya talagang pakainin kasi nangangagat siya. So Saturday, August 8, nag-decide na kami na ipa-confine muna si Chito. Pero before that, pinag-test muna siya. And yun na nga, nag-positive siya for babiosis. Para sa mga hindi familiar sa babiosis, ito ay blood parasite infection that can affect your dogs. Usually, transmitted siya through tick bites. And it can affect the red blood cells and cause symptoms like weakness, loss of appetite, pale gums, and other complications. Kaya naman pala namumutla na si Chito. Tapos nawalan siya ng gana, kumain. Pero alam niyo ba, kahit konti, kumakain naman siya. Sobrang konti lang talaga. And talagang may energy pa naman siya. Pero yun nga, the next day, parang napansin na namin na humihinga na siya. Kaya naawa na kami and nag-decide na nga kami na idala na siya dun sa vet. Honestly guys, sobrang nakakalungkot. Kapag alaga mo yung aso, hindi mo naman siya tinitingnan as just a pet. Part na talaga siya ng family namin. And syempre, hindi rin biro yung gastos kapag nagkasakit sila. Kakaresign ko lang nga from work, tapos eto agad yung challenge. Aray ko, Joel, talaga yung bill. Pero at that point, wala na rin kaming ibang iniisip kundi gumaling si Chito. So the next day, binisita namin siya and guys, panay tahol niya. Parang hindi siya komportable sa environment niya and parang gusto niya na talagang umuwi. Pero kahit ganun, may peace of mind din ako kasi trusted ko talaga itong vet care. Dito ako usually nagpapagroom kay Chito and dito rin kami pumupunta kapag kailangan ng vet care ng ibang dogs namin. Kaya kahit nakakalungkot siyang makita na naka-confine, alam kong in good hands siya. On the third day, panay tahol pa rin siya. Parang sinasabi niya, Mama, uwi na tayo. Pero hindi pa rin masyadong nababawasan yung food niya. Day 4, Chito is looking better. Parang wala na siyang masyadong boses sa kakatahol. Kawawa naman. Pero medyo sanay na rin siya sa kulungan. And the good thing is, mas naging masigla na siya. And finally, kumakain na siya. That was already a big relief for us. So, tinanong namin si Doc kung pwede na ba siyang iuwi. Pero sabi ni Doc, better na i-extend pa yung confinement para mas ma-monitor siya. So, we decided na i-extend pa hanggang 5 days. So, hi guys, good afternoon. At today, ay kukunin na namin yung aso namin kasi na-confine siya for almost mag-1 week na. Alamang araw niya na ngayon. Super stressed talaga ako kasi hindi ko naman inaasahan na ganun. Kasi yung aso ko talaga is mahilig siya sa vegetable. So, mahilig siya kumain ng gulay. Ngayon ay sasamahan niyo ako. Kunin natin si Chito kasi nakausap ko si Doc kahapon. Pwede na daw siyang kunin. So, bago ang lahat, sa mga nagtatanong dyan, ito yung hair dryer ko na ginagamit. Matagal na to sa akin. Siguro mag 6 months na siya. Ito ay from Simplas Hair Dryer. Mura niya lang. And kung ako sa inyo guys, mag-add to cart na kayo kasi ang bilis dito maubos. Meron din dito na volume. Ayan, may volume dyan. So, pwede nyo siyang palitan. Kung gusto niya na medyo malamig to, ito. Tapos yung sobrang init na talaga. Ginagamit ko din to kay Chito kapag naliligo siya. Mag-aayos muna ako guys and after this, aalis na tayo. Ayan, so eto na yung aking normal hair. So mag-aayos muna tayo guys. And finally, after 5 days, time to bring our boy home. Chito, uwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, aray ko Joel. Guys, grabe yung bill. Pero honestly, kahit mahal, basta gumaling si Chito, thank you Lord. Kasi medyo okay na siya ngayon. Pero hindi pa dito nagtatapos. May mga medication pa siyang kailangan inumin. And kailangan din niyang bumalik for follow-up check-up para ma-monitor yung condition niya and make sure na tuloy-tuloy yung recovery niya. And also, I want to say thank you sa Vetcare Animal Clinic. Sobrang thankful ako sa mga staff and kay Doc kasi mababait sila, accommodating, and kapag may tinatanong
tinatanong ako, ine-explain talaga nila ng maayos. Dito rin talaga sanay si Chito magpa-groom. May kuya nga dito na lagi niyang groomer, kaso sorry kuya, hindi ko talaga alam yung pangalan pero kilala ka ni Chito. So ayun guys, that's Chito's little journey these past few days. It was definitely scary, stressful, and honestly, masakit din sa bulsa. Pero more than anything, we're just grateful na lumalaban si Chito and hopefully, tuloy-tuloy na yung improvement niya. Next week, babalik ulit kami dito for his follow-up check-up. Hopefully, mas better na yung results niya. Chito, laban lang baby. See you again, dog. And thank you, Lord, for giving us another chance to take care of our boy. Let's go, Chito. Time to recover and go back your normal makulit self. Ayun lang. Goodbye.